Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito pong pinalabas na statement ni dating secretary po ng Finance na si Ralph Recto at ngayon po executive secretary na po siya at naging kapalit po ni dating secretary Bersamin na naharap din po sa issue ng korupsyon. At syempre po si Ralph Recto ay kasama na rin po ito sa kinasuhan po ng plunder sa ombudsman daw po mga kababayan. At ngayon po ay meron po siyang pinahayag na ang utang daw po ng bansa ay mahigit 17.56 trillion. Unbelievable, sobrang laki na po. At kaya daw pong bayaran ito ayon sa kanya. Magbayad lang daw po ng buwis, mga bayan. Magbayad lang po ng tax. At kapag hindi raw po tayo nagbayad ng tamang buwis, ay may criminal na kaso at pwede pa raw po tayong makulong. Pag hindi daw po tayo nagbayad ng tamang buwis, ay may kaso na raw po tayo at pwede pa tayong makulong ayon po kay Secretary Recto mga kabayan. Talagang pinupus po ni Secretary Recto na tayo po ay magbayad ng mga buwis mga kabayan. At syempre makukulong tayo kung hindi tayo magbabayad ng tamang buwis. Pero pagka sila naman po ay nagnanakaw ng ating buwis, grabe, trilyon, daan-daang bilyon ay wala pong nakukulong sa kanila. Pero yung mga nagbubuwis ay pwedeng makulong. Pero yung mga magnanakaw ng buwis ay napakahirap ipakulong. Only in the Philippines, mga kabayan. Pakinggan po natin ito pong kumakalat sa social media. Pakinggan po natin ito, mga kabayan. Setup ko lang po. Pero ang balita raw, Presidente na lang. gusto niya raw mag-presidente. Hi everyone! Kamakailan lang naningil pa to si Lupin. Aba, hindi pa napuntinto sa kakapalan ng mukha ngayon, nananakot na. Kapag hindi ka daw nagbayad ng tamang buwis, may kasong kriminal at pagkakakulong ka. Pero ang mga kawatan sa buwis, aba malaya, nag-around the world pa. Yung iba humaharap pa sa media, nangangampanya. At ang matindi nito, ibinabayad pa para sa pagpapa-impeach kay BP Sara. Parang naghahanda na naman sila sa darating na February. Balita ko, may panibagong impeachment na naman si Inday Sara. Bakit mas malaki ba ang bigayan sa mga buhayan congressman ngayon at atat na atat ka? Parang ang buwis natin, pambayad na naman to sa mga kawatan ba? Hi everyone! Kamakailan lang naningil pa to si Lupin. Aba, hindi pa napuntinto sa kakapalan ng mukha ngayon, nananakot na. Kapag hindi ka daw nagbayad ng tamang buwis, Yan po, nananakot na mga tambay. Nakita nyo po, kalat na po sa social media yan. Si Lupin ang tinatawag po ng ating pong kababayang vlogger. Mga kababayan, si Lupin, dahil nga po, nananakot pa raw po si Lupin mga tambay. Grabe. Dahil nga daw po may niluluto na naman sila na impeachment ng Vice President sa February. At kailangan na naman po ng pera yata. At yung sinasabi po ng ating kababayang vlogger ay napakalaki yata ang kailangan ipambayad sa mga demonyo na magnanakaw na mga congressman daw po umano. At kasama rin po ang mga magnanakaw na senador umano. Hindi kaya? Dahil dyan po natatapos ang impeachment sa Senado. Hindi ba mga kabayan? Kaya yan po. Ganyan po katindi si Recto. Mga kabayan, ibang klase. Hindi pa nga tapos ang issue nila sa PhilHealth. Di po ba? At yung napakatindi po nilang ginalaw na pera sa PhilHealth, pati po ang sins tax po. Mga sins tax na dapat po inapupunta sa health, lalo sa PhilHealth, ay ginalaw din po nila. Ang usapin po dyan, kasama po 60 billion, ay nasa 200 plus billion po ang ginalaw po nila kasama ang sins tax. At hindi pa nila binigyan yan ng subsidy. Siniro pa nila yan. Hindi po ba mga kabayan? Hindi pa po tapos ang issue at isang damukal po na issue sa PhilHealth, hindi pa tapos siya, Recto. At yung ginawa mo na isang damukal na pagtaas ng buwis para yata pahirap sa taong bayan at para naman yata pakinabang sa naglilingkod sa bayan katulad ninyo. Puro pumapabor yata. Bakit po?
Lahat po kasi buwis eh. Ang buwis po natin ay napupunta at hinahawakan po nila, mga kababayan. Kaya po gigil na gigil po sila sa buwis. Dahil nga po, mga kababayan, kailangan po kasi nila ng pera. Lalong-lalo po kung ang plano po nila sa pera ng taong bayan ay gamitin lang umano ang karamihan nito ay para po sa pamumulitika. Dahil takot po silang makabalik ang mga Duterte. Dahil lahat po kasi ng ginagawa nila anomalya ay lalabas po yan at sila po ay mananagot. Hindi po ba? Kaya kailangan po nilang gawa ng paraan na ang isang Duterte na katulad ng Vice President ay hindi po mapunta at maging Pangulo ng bansa at mapunta sa Malacanang. Hindi po ba? Hindi po nila gugustuhin yan. Kaya hiyang-hiya naman tayo kay Recto. Hindi po ba? Tinatakot pa ang taong bayan. Tayo pa tinatakot. Automatic naman may buwis eh. Diba? Lahat po ng ginagastos natin, binibili natin, meron ng VAT. May buwis na antimano yan eh. Yung kinikita naman natin, antimano, may buwis na. May cut na po ng buwis. Di ba? Inaawasan na tayo. Di ba? Inaawasan na rin tayo sa PhilHealth at kung ano-ano pa. May mga pag-ibig. Di ba? Sa ating SSS. Hindi ba? May GSIS pa nga yung iba. Hindi ba? Napakarami na pong ikinakalta sa atin, mga kabayan. Kaya nga po itong tao na ito, mga kabayan, ay sinasabi, ay kailangan daw hindi pa tayo mandaya. Ano po ba ang gustong mangyari ni Ralph Recto? Ang lahat po ng ating kakarampot na kinikita, ibigay natin para maging buwis pa sa kakarampot na kinikita natin. Samantalang ang maninanakaw nila ay sobra-sobra. Daan-daang milyon, bilyon umano. Mga kabayan, at hindi po totoo yan, mga kababayan. Dahil na antimano, nagbubuwis na tayo eh. At yung sinasabing makukulong, mga kabayan, depende po yan. Depende. Kung pwede nila ipakulong yung mga negosyante. Yung mga negosyante kasi, mga kabayan, lalo-lalo yung mga minegosyo, pag hindi ka nga naman nagbayad ng bubuwis, baka maparusahan ka. Tax evasion, di ba? Napakarami sampa pang kaso sa'yo dahil di ka nagbabayad ng buwis eh. Minegosyo ko eh. Di ba? Kailangan talagang magbayad ng tamang buwis yan. Ang tanong, nagbabayad po ba ng buwis ang mga oligarkiya ngayon ng tama? Nagtatanong lang si Kamanong, lahat ba ngayon ay nagbabayad, lalong-lalo ang mga oligarkiya na mga bilyonaryo at trilyon na ang pera? Nagbabayad kaya ngayon sa binagawang Pilipinas ang tamang buwis at pwede kaya makulong ito? Nagtatanong lang po. At yung sinasabi nga po natin, yung mga negosyante, yan, talagang kailangan magbayad sila ng tamang buwis. Pero naman, hindi naman po para sa lahat ikaw ay makukulong. Hindi po ba Finance Secretary Recto? Kasi katulad po ni Kamanong. Si Kamanong walang pambayad ng property tax. Ilang taon nang hindi nakakabayad si Kamanong ng property tax. Hindi naman nakukulong si Kamanong. Dahil wala akong pambayad eh. Ang nangyayari lang po doon ay may penalty. Babayaran mo lang ang penalty pag ikaw ay magbabayad na. Pero wala pong nakukulong. Doon po sa mga property tax, mga amilyar, pumapatong lang yung penalty. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya kung hindi nga lang magbayad, katulad ni Kamanong, hindi nakakapagbayad ng kanyang amilyar, ang kanyang property. Hindi po ba? Dahil wala pang pambayad. Katulad po, example, yung aking mga magulang, nung ilang panahon, dekada na hindi nagbayad ng buwis ng property tax. Nung binayaran po nung mga panahon na kailangan bayaran mo, mga kabayan, nag-penalty lang. At hindi rin po nakulong ang aking mga magulang. Dekadang hindi nagbayad ng buwis. Pero binayaran lang ang sinasabing penalty. Mga kabayan. Pero walang nakukulong. Natatakot lang po kasi ang gobyerno ito. Pagka kasi katulad ng mga Pilipino na may mga properties, tapos lagi ka pa nagbabayad taon-taon, napakalaking koleksyon po yan. Yung mga property tax, hindi ba? Yung mga pag-aari po natin, hindi ba? Dahil antimano, merong mga nagbabayad dyan, yung mga malaking property tax, libo-libo. Yung iba nga dyan, 100,000 pa. Hindi po ba? Baka nga iba, milyon pa sa dami. Hindi ba? Buong Pilipinas yan. Buong Pilipinas po may pag-aari ng property tax. Kung hindi po magbayad lahat ng
buwis yan. Property tax pa lang. Di po ba? Malaking dagok po sa gobyerno yan. Hindi ba? Yung buwis. Property tax pa lang yan. At hindi mo pwedeng ibilanggo at ikulong yung may-ari ng mga property. Di po ba? Wala pong nakukulong dyan. Hindi po ba? Ang po pwede lang nila ipakulong, kung hindi nagkakamali si Kamanong, yung mga negosyante na mandaraya na hindi nagbabayad ng tamang buwis. At siyempre, hindi magbubuwis. Hindi po ba? Dahil sa laki ng kinikita ng kanilang negosyo at hindi sila magbabayad ng buwis, ay hindi po maganda yan para sa gobyerno. At pwede po nilang idemanda yan at ipakulong. Pero dito sa sinasabi ni Ralph Recto na tayong mga Pilipino, pag hindi tayo nagbayad ng tamang buwis o hindi tayo nagbuwis, ay may kaso na tayo at pwede pa tayong makulong. Katarantaduhan po yan. Isa po yung pananakot umano. Depende po sa buwis. Dahil antimano po ang Pilipino ay nagbubuwis na. Hindi po ba? Kahit nga yung bumili ka lang ng isang stick na sigarilyo, may buwis na yan. Bumili ka ng alak, may buwis na yan. Bumili ka ng bigas, ulam, gulay, karne, hindi po ba? May buwis na yan. Lahat po, pati ang iniinom natin mga 3-in-1, di ba? Pati iniinom natin sa mga soda, soft drinks, may buwis na po yan. Hindi po ba? Kaya nga kahit kumain tayo sa mga fast food, di ba? Kahit kumain tayo sa mga kilalang Jollibee, McDonald's, hindi po ba? Burger King, Wendy's, at kung ano-ano pang mga pizza, di ba? May buwis na tayo riyan. Hindi po ba? Meron po ba nakulong? Automatic, binubuwisan mo na ng bat mo yan. Hindi po ba, Secretary Recto? Hindi po ba isa pong pananakot sa Pilipino yan? Paano kung ang mga Pilipino ay hindi matakot at lalong mabuwisit sa inyo? Dahil ang ginagawa nyo lang sa aming buwis ay puro po issue ng korupsyon na mahigit 3 taon. Paano kung ang mga Pilipino ay hindi magbayad ng buwis, lalo-lalo sa mga property tax sa buong Pilipinas? Gaano kalaki yan? Rekto. Katulad ni Kamanong, hindi pa nagbabayad ng buwis si Kamanong ng kanyang property tax. Paano kung ang mga Pilipino hindi rin magbayad sa buong Pilipinas? Gaano kalaking milyon yan? Hindi ba abuti ng bilyon yan? Buong Pilipinas, Luzon, Visaya, Mindanao? Magbayad ka na lang ng penalty sa susunod na taon? May penalty lang naman? Hindi po ba rekto? Huwag mong tinatakot ang Pilipino. Dahil mga Pilipino, galit na ang Pilipino sa administrasyon nyo dahil puro pagnanakaw ang issue nyo. Mahigit 3 taong pagnanakaw ang issue nyo sa Pilipinas. Tapos ngayon, didiktahan nyo kami, tatakutin nyo pa kami sa buwis na kami pwede nyo kasuhan at ipakulong. Mga hindot kayo. Hindi po ba, mga kabayan? Ibang klase itong gobyerno ito. Napakatakaw sa buwis. Pero yung paglilingkod nila, walang maipakita sa Pilipino na napakarami na nilang nagawa sa buwis natin. Ano po ba ang naipakita at naipagmalaki nila na mahigit 3 taon na puro buwis natin ang ginagamit at ngayon gigil na gigil sila sa buwis natin at gusto pa tayong kasuhan at ipakulong itong mga hindot na ito, mga kabayan. Ano po ang ipagmamalaki nila na mag-4 na taon na po sila? Ano po ang legasiyang malalaking proyekto nila? Para po makita natin na ang ating buwis ay may pinatutunguhan maliban po sa mali-maleta na pinaglalagyan ng ating buwis. Hindi po ba? Itong hindot na ito, ibang klase ka rekto. Mga kabayan, kung ang kidlat at kulog lang po ay nagpaparusa po sa mga masisiba at mga matatakaw na buhaya sa gobyerno pagdating lalo sa pera, baka po umano, isa to si Recto sa tamaan umano. Grabe po ang pahirap na ginagawa po nito at yung kanyang mga ideas, lalo-lalo po pagdating sa buwis. Talaga pong pinapatay tayo riyan. Hindi po ba? Pero yung buwis natin, puro malaking pakinabang po sa kanila lang po yata umano. Mga kababayan, mahiya-hiya ka naman. Mga, hindi po ba? Katulad nga yung example ko, si Kamanong ay hindi pa nakakabayad ng property tax, mga kabayan.
Paano kung hindi magbayad ang buong Luzon, Visaya, Mindanao? Recto, may magagawa ka ba? Maipapakulong mo ba kaming lahat na merong pag-aari na property tax? Sige nga, Recto, ipakulong mo kami lahat. Luzon, Visaya, Mindanao. Kung hindi ka ba naman hindot. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po si Recto, mga kabayan. Si alias Boy Tax, mga tambay. Si alias Boy Buwis, mga kabayan. Si Lupin. Kung tawagin po ay si Lupin, mga tambay. Ibang klase po si Lupin. Lalong-lalo po sa pagnanakaw o mano. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat po kayo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po sa inyo, Tatay Nick ng Canada. Balance Vision TV, si Eric Hersho ng Canada, Kingston, Beichi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, si Nancy Lumampao. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong po mga paggawa. Maraming salamat po. At ganun din po, mga tambay, ang ating pong dasal at panalangin, magkaisa po tayo na sana po lahat po tayo ay maingatan at ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, lahat po sana tayo maingatan sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal, mga kabayan. At syempre po, maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa ating lahat. Happy holidays po at God bless po sa inyo po at sa ating lahat, mga kababayan. Happy holidays po. Bye-bye. Paalam.